kapag merong pupunta sa isang lugar, nagtabi-tabi po, tabi-tabi po. Actually, ang tabi-tabi po ay isang form of submission. That means, nagsinasabit mo yung sarili mo sa kanila. So, instead of tabi-tabi po, you have to command them, in the name of Jesus, I command you, get away from this place. Instead of saying tabi-tabi po, because this is a form of submission. You submit yourself. Now, eto na, no? Inaatake ang tao sa 5 senses natin. Ano yan? Number 1, sense of seeing, eyes. No? May mga nakikita, no? May mga nakikita, especially, may nakikita ka na hindi nakikita ng iba. So you are being harassed through the sense of sight, eyes. Pangalawa, ears. O pwede rin yan na nakakarinig ng mga bagay-bagay na hindi naman naririnig ng iba. O dili kaya, may naririnig na boses na magpakamatay, saktan si ganito, gawin yung ganyan, hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka mahal ng mga magulang mo. So pwedeng gamitin ng demonyo itong ating sense of hearing para i-oppress tayo. Kaya napaka-importante na we consecrate, no, our sense of hearing. And then touch. So minsan, may mga pagkakataon na habang natutulog, mayroong gumagambala sa pamamagitan ng parang may nandadagan. Nangyayari po yan, ano? May humahawak sa kamay, may humahawak sa paa, mayroong parang dinadaganan ka, mayroong parang nire-rape, no? Mayroon po tayong mga cases po na ganyan, ano? Yung sexual harassment during time ng sleeping po nila, no? Ay nakuhubaran, no, nilililis yung suot na damit, no? And then parang may pumapatong sa kanila. So we call that yung phenomena ng incubus at succubus, no? Yung sexual harassment coming from the incubus and succubus spirits, no? So yun, touch. O kaya meron namang paggising, may parang mga pasak-pasak, no? May mga ganyan. No, that's also part of touch. No? And then smell. Especially nangyayari ito sa isang infested na lugar, no? Nagkakaroon ng mga foul odors, no, sulfuric odor, na kahit anong gawin mo, no, lagyan mo na ng mga pabango, Glade, lahat ng yan, parang hindi mawala-wala, no? So pwede yan. O kaya next is yung taste, no? Pwede rin naman yan. Yung pagkain nagiging unpalatable para do sa taste buds ng tao, no? Of course, gagamiting paraan niya ng demonyo para hindi ka makakain ng maayos. Not because merong COVID, kung hindi nais na pababain ang iyong kalusugan, no? Pahinain ng kalusugan ng tao kapag hindi kumakain. So yun yung sa iba't ibang senses, no? Attacks on different senses ng tao. Eyes, ears, touch, smell, and taste. And then also, pwede rin yung harassment sa iba't ibang area sa buhay ng tao. No, number 1, pwede rin sa tinatawag nating emotions, no? Pag sinabi nating emotions, nagkakaroon ka ng parang uncaused depression, anger, fear, may bigla ka na lang matatakot, kinakabahan, nagagalit, because evil spirits can also trigger emotions. Nakakapag-trigger sila ng emotion para magalit ka, para sumama ang loob mo, para matakot ka, and then in the end, depression. No? So yun. And then pangalawa, aside from emotions, imagination. Yung ating imagination, nagkakaroon ka ng, halimbawa, during time of prayer, pwede yan, nagkakaroon ng mga immodest image, mga sexual and blasphemous images, bigla na lamang nagpa-pop up, no, sa iyong isip, no, ginagambala ka dyan, o pwede yan, nagpapasok ang demonyo ng mga images, no, sa isip ng tao. And then sleep, ayan, pag sinabi nating sleep naman, ito yung mga nightmares, mga dreams, no, common theme yan sa demonic tinatawag nating harassment, no, yung mga blood, violence, including end of the world scenarios, etc. Parang may kumukuha sa iyo. So yan, sa sleep yan. And even memory, no, pwede nilang i-harass yung ating memory. Sa paanong paraan? Kapag merong masyadong pag-alala sa mga past
hurts and traumatic experiences na nagdudulot ng depression sa tao. Kaya we cannot move forward, we cannot move on kasi parang may humihila sa iyo. Gusto mo nang makalaya, gusto mo nang makawala sa mga mapapait na karanasan na ito, sa mga alaala ng mga lumipas na mga negatibo. Ang kaaway is pilit na ibinabalik sa iyong kaisipan, ibinabalik sa iyong memorya, no? Yung mga negatibong mga bagay-bagay na ito. Kaya ikaw naman, ano ang magiging dulot nito sa iyo? Hatred, unforgiveness. No, itong dalawang to ha, yung hatred and unforgiveness are two of the most powerful forces, no, that keep demons attached to the person. Remember that, no? Tandaan po ninyo ito mga kapanalig ha. Dalawang powerful forces sa emotions ng tao na nag-a-attach ang demonyo, no? Hatred and unforgiveness. Yan ha. Dalawang powerful forces that keep demons attached to the person. Kapag marami kang galit, no? Marami kang hindi pagpapatawad sa iyong puso, no? Yan yung kinakapitan ng demonyo. Sabi nga natin kanina, ito yung mga spiritual openings ng tao, no? And then, aside from memory, pwede rin sa spiritual, kasi the devil can also cause dryness in prayer, no? And spiritual desolation, as well as spiritual decline. May mga tao na bigla na lang babagsak yung kanilang spiritual na buhay. Dati-dati, nagsisimba, nagdadasal, nagro-rosaryo, nagkamukat-mukat, ayaw nang magsimba, ayaw nang pumasok sa simbahan, ayaw nang magdasal, ayaw nang magrosaryo. No, galit na pag niyayaya mong magsimba. Tapos kung ikaw naman ang kapamilya niya, pag nagsisimba ka, nagagalit sa iyo, pinaparatangan ka o nagpabibitaw ng mga masakit na salita, po pwede yan, no? The devil can cause that, no? Kaya spiritual aspect, spiritual component, no? So yun, kailangan nating malaman at matutunan yan sapagkat bahagi yan ng tinatawag nating demonic oppression. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, ang topic natin ngayon is how to treat demonic obsession and oppression. Paano ba ang tao makakalaya sa, no, tinatawag nating pambubuyo ng demonyo, demonic obsession, paggambala sa isip ng tao ng demonyo, at demonic oppression, paniniil ng demonyo sa pamamagitan ng health, relationship, economic condition, enjoyment of life. So yun. Now, remember that curse is a form of demonic oppression. Sumpa, no? Hulam, bahagi din yan. Spells and curses. Very generic po yan, yung curse na yan. Pag sinabi nating curse, no, ibig sabihin po niya na curse ay harming others through demonic intervention. Pananakit, paniniil, pagbibigay ng karamdaman, sakit sa ibang tao sa pamamagitan ng tulong ng demonyo. So, pwede yan. Ang kadalasan, itong mga sumpa na ito, mga kulam na ito, etc., ay because of the reason of hatred, dahil galit, dahil naiinggit, or you would like to take revenge. Kaya, through a spell, no, merong curse or spell, ay na-conjure ng spirit sa pamamagitan ng occult practitioners. So, para makapanakit ka ng kapwa, so ano ang vehicle? Ayan, curses or spells. So, yan ang nagiging vehicle para manakit ng kapwa. So, demonic oppression can also be through spells and curses. And then, some signs na mayroong curse, no, sa tao. So, ano-ano yung mga signs? Number 1, chronic depression and sickness. Laging nagkakasakit. Infertility, no? Breakdowns in family and marriage. Sa pamilya, laging may naghihiwalay. Sa mag-asawa, no? Merong history yung family nila na mula sa lolo, sa tatay, sa anak, sa apo, laging merong naghihiwalay sa pamilya. Breakdowns in the family. Most probably, may curse
or financial difficulty, no, history of financial difficulty, and then family history of suicide or unnatural deaths. So, ibig sabihin yan, sa pamilya nila, may historya ng may nagpapakamatay mula sa lolo, doon sa level nung sa lolo, magkakapatid, and then sa anak, sa apo, pamangkin, etc. So, nasa family history nila may suicides, or nasa family history na yung mga natural deaths na yan. And sabi ko nga sa inyo kanina, yung nasa family history nila, yung palaging naghihiwalay yung mag-asawa, palaging nagloloko yung lalaki. So, po pwede yan. So, po pwedeng may presence of curse, no, doon sa family nila. First, no, yung sumpa bilang form of demonic oppression. And we're talking about some signs na present, no, yung curse, no, yan. Sabi natin, chronic depression and sickness, infertility, breakdowns in family and marriages, financial difficulty, family history of suicide, or unnatural death. Alam po ninyo, si Father Gabriel Amort ay siya po'y dating exorcist ng Rome, although namatay na po siya. He gave us the following distinctions of curses. Meron daw iba't ibang distinctions ng curses, no, yung mga sumpa na yan. Number 1, as to the purpose, anong layunin, no, nung spell or curse na yan. Number 1, meron tayong tinatawag na amorous, no, amorous spells or curses, from the word amor, which means love. Anong purpose nitong amorous curses na ito? Of course, first and foremost, to obtain the love of a person. Kaya nga siya tinatawag na gayuma, pampain love sa tao. Totoo po yan, ha? May yung mga love potion na yan, sapagkat yan po ay kinargahan, no, ng kapangyarihan ng kaaway, so it could obtain the love of the person or destroy the object of amorous feelings, relationship with others, para wasakin naman yung ugnayan or pagmamahala nung gustong padalhan ng curse na ito. So yun yung unang-una, purpose, amorous, from the word amor, which means love, pampa-in love, no? Para daw magmahal. Pangalawa, poisonous. No, meron tayong tinatawag na poisonous curse. Ito naman, ang purpose naman nito is to cause physical, psychological, or economic ruin on the victim. O pwedeng sa body, sa mind, relationship, and finances. Na po pwede yan, no? Poisonous curse. And then pangatlo, meron tayong tinatawag na binding curses. Ano naman ang purpose nito? To block action, movement, or relationships. Ayan. Para hindi mabuntis, para hindi matuloy ang kanilang relasyon. Nangyayari yan. Halimbawa, mayroong mag-girlfriend and boyfriend, and then naghiwalay sila, tapos si boyfriend nakakita ng panibagong girlfriend niya. No, para hindi magkatuluyan yung boyfriend tsaka yung panibagong girlfriend, yung dating girlfriend niya is gagamitin itong curse na ito, yung binding curses na ito, to block action para hindi sila magkatuluyan. Of course, with the use of power coming from the enemy. Kung wala siyang kapangyarihan, syempre, she will consult an occult practitioner who has the power coming from the enemy. That's binding curse to block action, movement, or relationship. Pang-apat, meron din tayo tinatawag na transference. No? Ano naman ang purpose itong transference? Ito naman, to transfer, from the word transfer, to transfer to the victim, no? Ano yung negatibo na gagawin niya na pagpapasakit doon sa transfer materials, no? Because in the transference, we need to have a transfer materials. Ibig sabihin, a material that would represent the victim. So, pwedeng picture, o pwedeng yan, bududal, no, adal, na kung saan, anuman yung torment na ibigay mo sa dal na yan, o sa picture na yan, yun ang mararanasan ng tao na nire-represent niyan. Kaya nga transference, natatransfer doon sa tao
anuman yung pain na ini-inflict mo doon sa transfer materials. No, kaya ito yung kadalasang ginagamit ng mga mangkukulam. Kaya totoo po yung mga mangkukulam because even the Bible will attest to that reality na meron talaga mga mangkukulam. At ang mangkukulam, sila yung may kapangyarihan na galing sa demonyo para makapanakit sa kapwa. Father, meron po bang mangkukulam na nagpapagaling? Hindi nila magpagaling. Pero by the mere fact na sa demonyo din galing ang kanilang kapangyarihan. No, kasi if sa Diyos nang gagaling ang iyong kapangyarihan, wala kang kapangyarihan manakit ng kapwa. Pero kapag ang isang tao may kakayahan siya na manggamot, pero may kakayahan din siyang manakit, no, may kapangyarihan din siyang manakit, hindi galing sa Diyos yung kanyang kapangyarihan. Galing yun sa kaaway. Kaya transference, to transfer to the victim the pain or the torments being performed on the transfer materials. And then panglima, meron tayong tinatawag na putrefaction. Ano ba yung putrefaction na yan? No? Ito naman, ang ginagawa nito ay magbigay ng sakit, magbigay ng karamdaman na nagdudulot ng kamatayan. In the end, ang end product ng karamdaman na ito ay kamatayan. Usually, ang kinakailangan dito, ang nangyayari dito, minsan nabubulok yung internal organ ng tao. Pwede yan, nabubulok yung kanyang internal organ, yung mga pangloob na bahagi ng katawan ng tao. Sa paanong paraan? Yung curse na ito ay talagang matindi. Ano nangyayari? Yung practitioner nito ay gumagamit siya ng curse meat. No, ibig sabihin karne. Dinadasalan yung karne, sinusumpa yung karne because that would also signify yung tao na gustong bigyan ng sakit at karamdaman, and usually ibinabaon yung karne na ito, no? Burying some cursed meat, and then habang nakabaon itong cursed meat na ito, habang siya'y nabubulok din yung bahagi ng katawan na gustong pasakitan nung taong gumagawa ng sumpa na ito. Kaya matindi rin po ito, no? And then eventually, it leads to the death of the victim. So we call that putrefaction. By using, gumagamit ng karne, gumagamit ng hayop, pwede rin yan buong hayop, and then kung anong mangyari doon, habang nabubulok yung sinumpang karne na yan o sinumpang hayop, unti-unting nabubulok din yung bahagi ng katawan ng tao, internal organs ng tao, any part of the body of the person. Yun yung isa sa mga matinding sumpa, putrefaction. Then pang-anim, ito yung tinatawag nating the destruction or the death curse. Sa death curse, the target will always be sick. And then this is the most dreadful curses. And then intended din ito to destroy a person or even the entire family. Kaya ito yung isang matinding sumpa, no? Ang intention nito is to destroy, pwedeng a single person or the entire family of that person. Meron po akong na-encounter, no, nung mga unang taon ko po, no, mga first I think 5 years, no, sa pasimula ng aking ministry sa Liberation. Ito po nangyari. Unang namatay yung nanay. Makalipas ang ilang buwan lang, sumunod yung tatay. Makalipas yung ilang buwan, sumunod naman yung anak na babae. So within 1 year, 3 sa kanila ang namatay. No? Unnatural death. No, unnatural death po yan. Kaya yung other magkakapatid, no, other siblings, they were so afraid. They were so afraid. And, of course, we found out, no, kasi kailangan natin ng investigation, kailangan natin ng aralin yung kanilang kaso, baka naman natural lang yan, no? Pero unnatural death No, we found out that mayroong land dispute, no, itong magulang nila sa kamag-anak nila with the other relatives. May awayan sa lupa. And then, yung kamag-anak kumonsulta ng mangkukulam na gumawa ng sumpa na ito to destroy the family. Kaya ano nangyari? Yun, namatay. Unnatural death. Nagkaroon ng sakit, hindi ma-detect yung sakit, hindi ma-detect yung karamdaman. Marami ng doktor ang pinuntahan. As I said kanina, yung health
No, marami ng doktor ang pinuntahan, marami ng pinagpagamutan na ospital, walang nangyari, unti-unti, humina ang kalusugan, humina ang pangangatawan, and then namatay. So yun. Kaya napaka-importante na to discover all these things. No? Kaya ito yung iba't ibang mga purposes no mga curses na po pwedeng ma-encounter ng tao as part of tinatawag nating demonic oppression. So again, we have the amorous, no? Amorous, from the word love, gayuma, pampa-in-love, or para ma-destroy yung love, and then may poisonous, para magbigay ng physical, psychological, economic ruin to the victim, body, mind, relationship, finances, and then binding, no, to block the action, movement, or relationships, and then transference, to transfer sa biktima yung hirap o yung sakit na ginagawa dyan sa transfer materials. And then, yung putrefaction, ito yung nagbibigay ng sakit, karamdaman, na nauuwi sa kamatayan sa pamamagitan ng paggamit ng mga meat no, na unti-unting nabubulok para mabulok ang internal organ ng tao. No, death din yan. And then finally, yung destruction or death curse na kung saan yung target nito ay laging may sakit, and then ito'y intended to destroy po pwedeng individual person or even the entire family. And then pangpito, no, po pwede rin yung part din niya ng curse is yung possession, no? To conjure. Pag sinabing possession, to conjure a demon and command it to possess the victim. So pwede rin yan part ng curse, no? Purpose yan ng curse. You conjure, tumatawag ka ng demon para i-possess yung taong bibiktimahin. So kaya ito po, no, yung mga according to Father Gabriel Amort, ito yung mga characteristics, ito yung mga purposes no, ng mga curses na po pwedeng manakit sa mga tao as part of what we call demonic oppression or paniniil. So mamaya po, ating pag-aaralan naman, paano ba natin palalayain, no, how to treat the person from demonic obsession and oppression. So, yung first part po natin, yung unang isang oras natin is para alamin natin ano ba yung dynamics nitong obsession, yung ating tinatawag natin na pambubuyo, at yung paniniil o oppression. And then, second part is how to protect ourselves and how to treat this demonic obsession and demonic oppression. Meron pong katanungan, good PM po, liwanag sa dilim. Tanong ko lang po yung nagpapakamatay po, saan po mapupunta po, Father? Salamat po. Sabi po natin kanina, part ng demonic obsession, yung ginagambala ng demonyo ang isip ng tao, na kadalasan ito ay nag-lead na uuwi sa pagpapakamatay o pagsusuicide sapagkat nandoon yung paggambala ng demonyo. Paano, Father, yung mga nagpakamatay? Well, hindi natin masasabi na sabihin na ba natin na sa impyerno ba sila mapupunta? Only God knows, no? Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung saan sila mapupunta. Kasi posible na although nagpakamatay sila, no, at the last moment, at the last breath nila, po pwedeng humingi sila ng awa, ng patawad sa Diyos. So, only God knows. Ang mahalaga is kapag may nagpakamatay, we continue to pray for that person, we continue to offer masses, and we continue to entrust them into the hands of God. Lord, ikaw na po ang bahala dito sa tao na ito. And we continue to offer them prayers. No? Kaya yun lang po yung magagawa natin. We offer prayers and masses sa mga nagpakamatay para mapatawad sila ng Diyos sa mga nagawa nilang mga kasalanan. Sapagkat sabi nga natin, we do not know the state of the mind of the person bakit siya nagpakamatay. O pwedeng nagambala ng demonyo, o pwedeng maraming mga reasons, etc. So only God knows. What is important is that we entrust them into the hands of God. And then, good PM, Reverend Father Daniel, as lang po, pwede ba ilagay sa leeg o sa kamay ng namatay ang Blessed Rosary? Kasi sabi po ng iba, masama daw. Maraming salamat po. God bless. Well, normally po, ang rosary ay hindi naman kinukwintas ang rosary. Kaya nga siya rosary. Dapat siyang
ginagamit sa pagdarasal, hindi po siya ikinukwintas. No? Ang kailangan sa rosary is ginagamit natin sa ating pagdarasal. How about do sa patay? So, hindi mo na siya dapat ikukwintas na namatay. Pwede mo siya na yung iba ginagawa, nilalagay sa kamay ng namatay, although hindi naman nakakapagdasal na yung namatay. Kumbaga parang pinapabaon na lang sa namatay, yung rosary. Pero ang masama doon, yung mga paniniwala natin na mga pamahiin, yun na nagpapasama. No? Naglagay ka ng rosary sa kamay nung namatay, tapos bago ilibing, pinutol-putol mo yung rosary. Bakit? Kasi meron kang paniniwala na kapag hindi mo pinutol yung rosary, may susunod. Ayun po yung masama. Ibig sabihin, naniniwala ka sa mga pamahiin. Gusto ba ng Diyos na patayin lahat ng mga susunod mo ng kapamilya dahil yung rosary na ipinabaon mo sa namatay, hindi mo pinutol? So, yun po yung masama, yung mga paniniwala sa superstitious belief, sapagkat wala kang tiwala sa Diyos. Kapag pinutol-putol mo yung rosary, no, sabi mo, puputulin ko yung rosary na ito kasi para wala nang sumunod. Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa Diyos na yung rosary na yan ay magiging dahilan pag hindi mo pinutol ng pagkamatay ng ibang members ng family mo. No. So kaya kailangan yung tiwala natin sa Diyos. Okay? So magpapatuloy po tayo, no? So kanina we are talking about purposes, no? Yung characteristics ng mga sumpa, ng mga curses. Ngayon, puntahan naman natin methods, pamamaraan. No, kanina, as to the purpose, now as to the method. Ano ba yung mga pamamaraan? Una, meron tayong tinatawag na direct. No, direct. Pag sinabi nating direct, itong curse na ito, itong spells na ito ay directly na-touch yung body ng tao sa pamamagitan ng food or drinks. Yan. Nakapasok sa katawan ng tao sa pamamagitan ng pagkain o inumin, direkta. So, ibig sabihin yan, may inihalo sa pagkain ng biktima. No, pwede yan. Pwedeng powder, etc. So, mga herbs, etc. Sa mga probinsya, so uso yan. Kaya nga, di ba, sabi, pag wag kang basta-basta daw kakain, no, ng, sa hindi mo kilala kasi baka mayroong hinaluan, no, that would struck, no, the person ng mga hexes or spells na ito. Masakit yung tiyan, masakit yung ulo, no, etc. So, yun. So, tawag natin dyan is direct kasi may direkta na inihalo sa pagkain mo para ikaw ay sumakit yung tiyan or ikaw ay magayuma, etc. So, direct yan. Pero meron din tayong tinatawag na indirect method. No, indirect method, sabi natin dito, gumagamit ng representatives or any representation ng biktima. O pwedeng bududal, no? Bududal, manika, no? O kaya kahit anong object, o pwedeng picture, o pwedeng damit, or any belongings, buhok, na ina-attach sa mga dolls, puppets, or animals. Yun. So, ang tawag natin dyan, sabi ko nga sa inyo kanina, transfer materials. No? O yung tinatawag nating proxy doon sa biktima. No? May proxy yung biktima. No? So, yun. Now, yun yung sa tinatawag nating method. Pwedeng direkta or pwedeng indirekta. Now, as to the operations, ayan. Anong dynamics? Number 1, by puncture or torture. Gumagamit ng mga pins, ayan, nails, mga needles, etc. Hammers, blade, fire, ice, bugs, fungus. Ito yung ginagamit kadalasan ng mga mambabarang, yung mga bugs, fungus, and beetles, and other insects. Kasi dalawang klase po yan, ano? Yung occult practitioners, o pwedeng mangkukulam, sila yung nagbibigay ng mga curses or spells using mga dolls, no, gumagamit ng mga pins, nails, needles, hammers, blade. And then yung mga mambabarang, so ang kanilang expertise naman ay gumamit ng mga insects, mga bugs, fungus, yung mga beetles, no? Yan yung mga lumalabas sa katawan mo, sa bibig mo, may mga insekto, lumalabas sa katawan mo, buhangin, dumuduwal ka, may mga pako, may mga ganyan. So, yun. So, mangkukulam ang babarang. So,
ginagawa nila itong operation na ito by puncture or torture. Pwede yan, ha? Number 1, puncture or torture. Yan, gumagamit ng mga insects, no? Mga barang-barang. No, ito kasi yung mga mambabarang, sila yung mga sorcerer na ang kanilang expertise ay gumamit ng mga fungus beetles and mga insects to send, magpadala ng spell doon sa biktima. Pangalawa, by tying or binding. No? Gumagamit ng panali. No? Laces, nas, bridles sa kabayo po ito. Yung bridles ay ribbons, bands, hoops, or chains. Para saan? To inhibit the development of certain body parts ng tao. And then, most often, they are used to arrest mental development of the victim. Pwede rin yan, ha? No, yung curse na yan. For example, yung nabubuntis para yung laman sa kanyang tiyan na baby ay magkaroon ng problema, ang body parts, no? Gagawin yung dal, kukuha ng dal, tatalian yung leeg, tatalian yung ganito, tatalian yung ganyan, no? Para maging abnormal, no? Yung development ng organs nung tao, nung bata. So aside from the physical abnormality, kasi merong normal or more natural yan, pero meron ding spiritual dimension, spiritual component na pwedeng gawin din yan ng mga occult practitioners. No, of course, medically speaking, merong explanation, no? Merong nangyayari talaga na ganun, hindi talaga nag-grow and develop. But meron ding hindi nag-grow and develop because of the effect of curses. Because of the effect of curses or spells. No, kaya yun ang nangyari, no? At